Ang pag nag-farm ka, ang aalagaan mo tao, hindi yung manok. Ako po si BL. Ako po si Regan po. Kami ang BLRG Game Farm. Good! Morning! Hala ko ngayon. Gagawin si Kong. What's up mga kapa? So, ayun na nga mga ka-idol, no? Nandito tayo ngayon sa... Pre, saan ba tayo, pre? Dolores. 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 Quezon. Quezon. Kaninong farm to? Kay Sir Boss Lowell at Boss Regan ng BLRG Game Farm. Yan. Ang aga mo pala ngayon, no? Aga natin. Aga natin. Ha? Hindi ko lang, aga natin. Napaaga tayo. Napaaga tayo. Kanya pa tayo, alas 3. So ayun lang mga ka-idol, syempre kasama ang Team Pausbong. Yan, nandito si Strong Chicken, Malakas na Manok, Brother Kigi, ayan, nandito. At syempre nandito rin si Win Castro, ayun. Si Kuya Ricky, ayan, sa likod. Pagpasensahin nyo na. So ayun mga ka-idol, syempre ano pa nga ba, mag-i-interview na naman tayo. Bukod doon, syempre magpa-farm tour tayo sa ganitong napakalawak na farm na to. Ayan, oh. Ito pag nakita niyo sa amin. Under ano pa boss na construction eh. Hindi, gawa na eh. Pero talagang pangmalakasan din to. Sabi ni Regan, grabe ang capacity nito pag pinulblast talaga natin to. Ilan ang 40 yung breeding yung breeding cage. Tapos yung battery cage kung mga 300 kaya. Grabe, ano? Oo. Isang building na malaki. Ito breeding pen to ba? Hindi ano to. Flying pen din. Flying pen. Oo, para dito sa preparasyon ng Ilan lang pinapagawa mo ganyan ngayon boss? 30 yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 15 isang hilera. 15 doon sa kabila, 30. Oh. Bawat ano niyan boss, ilan na sukat niyan? Hindi ko alam. Dani, ano sukat nito? 4 by, ano? Haba. Haba. Ang haba po ay patak na 9 feet. 9 feet. Tapos by 4 feet. 4 by 9. Yan, yung breeding namin, no? Sa buong building yan. Kaya? Ang laki talaga. Ito yung ano, yung solar panel. Ayan. Solar. Oo, yun. Ito ng solar. Oo. Ito na ang breeding. So dito, meron tayong 10 bali benting ano. Anong tawag diyan, Regan? Breeding pen. Sa breeding area natin, ano tong mga gamit natin? Dalawa po ba to or tatlo? Ano pong klase ng breeding ang gamit Technique. natin? Gaya nga nung sinabi ni Boss na kami ay nangongopya lang. So, meron tayong dalawang Breeding system. breeding system na Breeding method. ito yung ating method. Una, ito yung tinatawag na flock mating. Flock mating. Ayan. Sistema po niyan ay meron tayong 5 babae at meron pong Isang ganador. isang lalaki. Yan. 5 babae yan. Meron tayong isang broodcock. So by the way, Boss Regan, ano yun naman po yung mga linyada ng inyong mga dito sa naka-flock meeting? At ito yung mga bagong dinedevelop lang kasi talagang kailangan namin magparami kaya hindi pa ganun kalaki yung ating karami yung ating materyales. So pandagdag lang muna dahil alam niyo naman yung amin lang kailangan namin yung mga maraming estudyante. Sa linyang to, meron ho tayong 20 breeding pens. So, dito sa side na to, bali 10 ho to na
Hindi ko alam eksaktong sukat, pero tingin namin maluwag na to doon sa mga Sakto-sakto na sa 5 in 1. 5 in 1. 5 in 1. so dito sa kabilang side, 10 rin ho to. Ayan po. So 20 breeding pens. Pogi nung ganito. Ayan po. Di pare-parehas yung sinabi namin kanina, roundhead, Leaper, White Kelso. Kelso, yellow-legged Dutch, tapos yung lemon. Bulik, may bulik din. Yung bulik natin. Dahil pogi. Ayan, yung mga inahin, no? Biniblend. Kaya doon sa mga nagpapareserve sa amin na gusto ng Leaper. Leaper hatch, ito na. Tinitimpla natin para pag binigay namin sa inyo, talagang mataas ang pagka-leaper niya. Kaya marami request yung Leaper kasi nakita nila maglaro eh. Ayan. So 20 ho to na ginagamit niya yan. So ito po, Boss Lowell, Boss Regan, ano po nakasalang po niyo ito? National na po or Oo. late board na po? Hindi, papasok pa to ng National Hindi po. na kaya local, ano? baka po yung Local national. mamaya boss, yung ating Napisa na. Oo. O nakasalang sa incubator. Isain tayo boss sa February 9. Oh, may git 1,000. Nasa 1,000 po yung ating ipisa. Ito yung paborito ni Boss Do. Oo. Yan po yung Direkta yan, ano? Kelso. Siya mismo yung original. Yung original. Galing kay Robert Houston yan. Yan yung Cecil Davis. Oo, yan. Yan yun. Kelso. May mga anak na yan. So medyo madamot-damot pa lang ngayon po. Wala pang ano eh. Kukunti pa siya. White Kelso. Hindi, alam mo, ang manok, ang ano namin, alaga namin dito, hindi masyadong kagapuhan eh. Pero yung laro niyang, ano eh, yung laro ang gusto namin. Pogi yung Welcome sa panibagong episode ng Team Pausbo! Yeah, for today's vlog mga kapatid, medyo napuyat tayo ng bonggang-bongga. Alam niyo kung bakit? Kasi medyo malayo naman yung pinuntahan namin. Medyo malayo parang Kiki, no? challenge. Challenge, no? Challenging to. Ano oras tayo umalis sa atin? Ano oras yun? Kaya 12:30. 12:30. Yan. Ayan, 12:30. So ngayon, nandito tayo ngayon. Siyempre kasama ang Team Pausbo. Parang Kiki, ikaw na ba? Ayun, it's your boy Kigi once again. At syempre, andito tayo ngayon sa Chaong, Quezon. At nandito tayo, bumisita tayo ngayon sa co-host natin sa BLRG Game Farm. Yan, nila Boss Lowell at ni Boss Regan. So, Strong Chicken, ikaw na bahala mag-intro. Yun. Welcome nga pala. Ako nga po pala si Strong Chicken TV sa aking YouTube channel and then sa aking Facebook page, Strong Chicken. Basta Strong po, ako na po yan. So, ang ano naman po, si Kuya Rancy Vlog. Ayun, Rancy Vlog po ang yung lingkod. Don't forget to subscribe. Rancy Vlog 2.0 at Kuya Rancy Vlog. Dalawa pong channel natin sa YouTube at sa Facebook naman ay Rancy Vlog lang. Ayan. Yan, Maraming syempre salamat. kasama rin natin dito si Kuya Bok TV ng kanyang YouTube. Siya ngayon ang shooter natin. At syempre ang ating co-host, walang iba kung hindi si Boss Lowell at si Boss Boss Regan Regan, yan. ng BLRG Game Farm. Mga boss, bakti po tayo sa mga followers ng Team Pausbong. Ay, magandang tanghali na po. Mag-aalas 12 na. Ayun. At nandito kami sa farm. Gusto lang namin i-welcome yung pinakasikat na mga vlogger. Ayan. Yung Team Pausbong dito sa farm namin dito sa Quezon. Magandang tanghali po. At gaya nga po ng sinabi ni Boss Lowell, dadagdagan ko na rin ang isang pasasalamat na kami ay bisitahin ng itong mga grupo na to na talagang maganda ang kanilang samahan. Maraming salamat sa pagbisita. Yun, grabe. Kuya Win, ako, grabe. Dahil etong pagdating natin dito sa farm na to, well, ang dami na natin napuntahan na farm, pero etong farm na to is yung parang kumpleto na. Oo, nandito na lahat. Kompletong-kompleto. Idol. Ang pagkawento kasi ni Boss Lowell dito is parang 1 year pa lang, pero nakumpleto agad nila. Yung mga gamit, lahat talaga ng facilities dito is andi dito na.
eto, bago tayo natin simulan, ako kasi, curious lang ako kasi super successful ni Boss Dover, saka ni Boss Anel. Siyempre. Super successful. Ang gusto ko lang malaman, alamin natin kung ano yung history ni Sir. Bago tayo pumasok sa pagmamanok, Sir, Boss Lowell, ano po ba ang ginagawa natin? Kasi balita ko before, hindi ka talaga nagmamanok. Kwento mo naman sa para mas marami Yun. ma-inspire. Sino ba si Boss Lowell at Boss Regan? Bago muna rating ang estado na to, ano si Boss Lowell noon? Hindi, nag-start ako dito sa industry to. Actually, bata pa naman. Nung panahon nung bata ako, nagpupunta kami doon sa flying school ng San Juan Coliseum. 80s yun. Natatandaan ko, ang operator noon, si Don Pepe Oison. So kami, parang nanonood lang, mga bata pa kami. Siguro, high school kami noon eh. Yun yung start na na-expose ako dito sa industriyang to. Tapos, yun nga, tuloy-tuloy, nag-aral. After nung graduation, nagtrabaho ng 10 years doon sa course na napili ko. After that, napasok na ako sa industriya na ginagalawan natin. Ito nga, yung pag-aalaga at yung pagpapa-exam sa mga manok. Ano? So, bali, 2005 yon nung nag-start ako sa Santa Monica. Doon ako unang nakatungtong na makahawak at makapagkasa sa flying school. Yun yung history. Pero before talaga to, nasa field din ako ng sales. Dati rin akong nagtrabaho sa sales na mga 2 kumpanya yung napasukan ko bago ako pumasok sa industriya nito na ginagalawan natin ngayon. Yun po ang background ko. So, bali boss, parang related pa rin pala talaga siya sa flying school, no? Yung trabaho niyo before. Oo, kasi pag salesman ka, ibig sabihin, applicable yon sa lahat ng industry. Kasi ang ginagalawan natin, parang selling din eh. Nagbebenta ka ng idea, nagbebenta ka ng produkto. Parang ganito rin dito. So, malaking kinalaman nung naging background ko sa sales sa marketing sa pagpasok ko dito. So, ito yung malaking patunay, Boss Lowell, na dati pa man din is talagang meron ng kita at may pera na talaga dito sa industriya. Pera, tsaka kita. Oo, yung... Hindi, magkaiba kasi ngayon talagang hindi lang siguro baka $1 billion industry na tong Yes. itong itong industriya na Game Fowl industry. Talagang napakalaki kumpara noon. So hindi ko naman nakikitang magi-stagnant o hihinto. Patuloy ang growth nito, palaki siya ng palaki. Kaya talagang merong business talaga dito, malaking business. Hindi lang siya yung tipong negative na nakikita ng ibang tao na pagka sinabing game foul or sayaw, Hindi. labas sa pera. Magkaiba na. Before, pag sinabing ikaw ay parang mortal sin na pag sinabing ganun, ang perception sa iyo ng mga tao ay mababa ka, nagsusugal ka, wala kang kwenta, di ba? Pati yung family, iba yung yung asawa mo against. Pero ngayon, pagka sinabing involved ka sa game, abay mataas na ang tingin sa iyo. Iba na ang ngayon. Nire-respeto na kahit papaano kasi nagkaroon din ng pagbabago from gambling standpoint, naging more on isa na rin sa sports or hobby itong mundong ginagalawan natin. Yun. Kay Boss Regan naman ako. Boss Regan, paano kayo nagtandem ni Boss Lowell? Bago kayo nagtandem, ano po sila noon? Ano si Boss Regan dati? Yan. Medyo mahaba yun. Baka pagkakinuwento. Si Regan, from rags to riches. Kasi parang talaga si Robin at batang ni Robin eh. Matagal na kaming magkasama rin ni Regan noon. Matagal na kaming magkasama. Ilang taon na siguro, baka meron na ba mga 20 years? Baka maiyak sila pag... Baka maiyak sila. Yung brief lang na pinanggalingan mo, bakit ka napasok sa industriyang to? Boss Regan, to make the story short, ano mo lang. Summary lang. Hindi, medyo simulan ko lang konti. Summaries. So ako, nung bata pa lang,
from 9 years old, nagbe-vendor na ako. Kaya sa industriya na ginagalawan ko ngayon, from vendor, naggamot ako ng manok, hanggang sa umidad ako ng 16, kami na yung ninong ko, ako yung nagkakasa, ako yung naglilista, ako yung nagsisintensya. Natatandaan ko noon, pagdating ng mga bandang alas 9, gigisingin ako. Dahil pag hindi ako nagising, walang magkakasa, walang magsisintensya. Yun yung naging ano ko. Tapos, kung humakbang yung panahon na nakapag-asawa, yung aking biyanan, medyo ginads niya ako. Dumating sa punto na sinabi niya na meron kasi silang 2 bangka, mangisda ka, wag sa ganito kasi wala kang mararating. So, tinry ko, tinulungan din naman nila ako, binigyan ako ng kaunting puhunan, kaya lang talagang hindi ko napalago. So talagang siguro, ito yung kapalaran ko, may taong tumulong sa akin na lumuwas ng Metro Manila. Hindi ko napapahabain, mahaba pa yon. Ang pinakamaganda, yung kung paano na ako napunta kay boss. Yun yung time na, kumbaga sa isang taong nalulunod, dumating ako sa punto na nalulunod ako. Nung nakita ako ni boss, sinagip niya ako. So, kung ako'y sinagip niya, kung sa pagsukli, yung sukling binigay ko, masasabi ko na hindi ko pa man nasusuklian, hindi ko titigilan ng pagsukli. Dahil from nothing, na dati ko siyang boss, na ginawa niya akong kapartner ngayon, para sa akin, hindi pa rin kami magkapartner. Ang turing ko pa rin sa kanya, parang kuya, kapartner, pero yung respect, nandun. Kaya kumbaga sa tinakbo ng buhay ko, maaring tadhana yung nagsabi. Mahaba, kung sa kwento lang, mahaba yung magiging ano natin. Pero ako, sobra-sobra ang pasasalamat ko. Una sa Panginoon, kalawa kay Sir Taddy, at dito kay Boss. Hindi ko man ipinagmamalaki, pero maaring nararamdaman din ni Boss na kung paano ako naging ganito dahil lang din sa kanya. Kasi ako yung tao na kung sa sugal nga, magkaiba kami nito eh. Magkaiba kami ni Boss. Pero sa akin, hindi ako materialistic. Lagi akong masaya na ako sa konti. Pero malaki yung nawawala. Malaki yung nawawala. Sabi nga ni Boss, ikaw. Pero ang hinahanga ko kay Boss, kahit anong failed ko, kahit anong pagkakamali ko, lagi siyang nandun. Nandun siya na ginagabayan niya ako. Ang hirap pumanap ng taong ganon. Kaya mo na. Awatin na kita, baka magkailan. Hindi, naandun lang ako, boss. Kasi Emotional nga. napakabihira po. Ito, hindi yan to. Ito, Yung partner, happy napakahirap. interview to ha. It's Regan, masyadong Medyo- nagiging ano. Kaya boss. kung napapansin nyo lang, hindi talaga ako, kumbaga dito sa pagbablog, hindi ako, dahil sinasabi ko Hindi kasi siya, kay boss, iba yung ano Sabi niya, ko, yung boss, skill niya. boss, Hindi siya oo, ganito. kaya doon sa post na sa Pero BNRG, matututo rin. sabi ko, boss, wag na ako. Oh, Pag sinabi niya lang ako na, mag-post ka. yun lang. Pero yung, boss, ayoko kasi, Ayun, pang araw-araw. Ako yung gumagawa. oo, ayoko yung baka mabas, mahina ako sa ganun eh. Ayun ang background. Oo, Si Regan kasi, naging tauhan ko siya nung nasa kaibigan, naging listador ko siya. Tapos Santa Monica, listador. Hanggang sa umalis ako, naging pit manager na rin siya. Ngayon, itong pagbukas nito after nung pandemic, 2020 ba? Yung after ng pandemic. 2021. So, pinatawag uli ako ni Taddy. Ngayon, sinabi ko sa kanya, maging mag-partner na kami. So, doon nagsimula yung Hindi ako makapaniwala. partnership namin na mga 5 years na ngayon. Andun na yung tandem, ano? Parang Batman and Robin kayo ni boss. Isa lang ang yung isang factor lang kaya yung partnership mahirap talaga mag-succeed dyan eh. Pero ang number one factor dyan, yung trust. Yung tiwala. Tiwala. Kailangan nandun yun. Pag nawala yun,
Wala na, sira na yan. naging Yun ang success. una. Tapos yung mga iba, susunod na lang. Pero number one talaga, Crush. Nga pala may tanong ako kay Boss Regan. So napakaganda ng istorya niya pala talaga. So simula pagkabata nga sa gaya ni Boss Regan, sa kanila, sa bayan nila, nagsimula siya sa nagtitinda, tama Boss Regan, no? Tapos Kumbaga, napag-aralan talaga Oo, yung so- lahat ng activities dun sa ano natin. so talagang Boss Regan, talagang nalinya ka talaga rito, sir, no? Nalinya ka talaga sa Game sa Paul. ating game Pauline sa simula bata. Mahilig talaga. Kumbaga passion na. Passion na. Naging passion. Mahilig saan? Sa manok, Sa palakad, diba? no? Oo. Sa palakad, magpalakad. Baka alam, baka kung ano yung hilig eh. Hindi natin alam. Hindi, pag hawak niya na kasi yung mic, yung microphone, talagang ano ka na, lalo't pagka mga sikat na mga breeder, Ah, yung mga oo. medyo malayo ang agwata ng kumbaga, Doon magaling si bigayan. Boss Regan. Pag nahawakan na ni Boss Regan ng microphone at nagsalita na yan, at Tuloy-tuloy na. tumuro na yan, alam niya na kung sino ang dapat niyang kuhain. Alam niya na. Sabi lang naman ni boss sa akin, basta kung magsasalita ka, dapat yung totoo. Kasi pag niloloko mo yung tao, mawawala ng tiwala sa yung tao. Yun lang, siguro, tinandaan ko lahat ng mga sinabi niya, kung ano man yung mga advice niya, hanggang sa inaral ko, tinignan ko rin kung saan ako mas mapapaayos. At lagi kong tinatandaan. Basta kahit sa sarili ko, lagi kong ina-apply yung mga nakikita kong ginagawa niya. Kaya sobrang happy talaga po ako. Wala na po akong mahihiling pa kung ano man ang meron ako. Lalo-lalo na dun sa aming boss. Very supportive ni Sir Tado. Si Boss Daddy. Yung aming boss na yan. Well, kung hindi nila, sa mga followers natin na hindi pa nila alam na si Boss Daddy Palma, almost parang magkaibigan sila ni Sir Biboy, no? Boss Lowell? Magkababata. Magkababata. So, nung araw pa sila, ang istorya nila nung hindi kinukwento ni B-Boy na hindi niya makalimutan, way back, magkabitawan sila ni Taddy. Yun yung first time na nasugatan siya ng manok. Kabitawan niya si Taddy. Kaya matagal na yung pinagsamahan nila. Kaya ngayon, si Idol B-Boy, isa rin sa malaking asset namin do sa SMC na yung kanyang mga pa-event, yung kanyang mga pa-exam, doon niya ginagawa. Mga thrice a year. Minsan 4 times a year pa. Grabe. Kaya pala yung phobia ni Sir B-Boy, nasaksiyan yun ni Boss Daddy. Sila magkatapatan yun eh. Lagi niya kinukwento. Lagi niya kinukwento yun pagka regarding kay Taddy. Kumbaga, Sir Lowell, talaga napaka-memorable yun, no? Kasi biro mo, yung Nasugatan. sugatan, nadali si Sir B-Boy. So talagang hindi niya makakalimutan. Boss Lowell, mabalik tayo dito sa farm natin, ano? Nakita namin kagad sa pagbungad namin yung lapad, ano? Ang lawak. So, para sa kalaman ng ating mga viewers, kailan ito nag-umpisa at paano nyo po ito naumpisahan? At kailan niya naisip Naisip. na papasukin niya na yung talagang pagmamanok? Kasi nakwento sa atin ni Boss ni Bossing, before, hindi ka naman nagmamanok talaga siya talaga, no? Wala. Yes, Talaga, oo. no? Hindi ako nagbibitaw. Hindi ako Hindi ka nagbibitaw. Hanggang ngayon, hindi ako mahawak ng manok eh. O, kita mo, ang hirap mag-umpisa ng Kwento ganun. naman sa amin, Sir Boss Dowell, kung kailan kayo nagkaroon Hindi, ng interest. ako talaga, ang ano ko sa industriya ng pagmamanok, more on dun sa business side talaga. O yung pagmamanage, yung ano ng business. Pero yung regarding sa manok talaga, hindi ako masyadong mahilig. Dati pero ngayon medyo nag-iba. Ngayon to si Regan, siya talaga yung mahilig sa breeding. Ngayon, kaya kami napasok dito sa pagbi-breed na magka-combine kami dahil out of necessity. Dahil nga kailangan namin, dahil meron kaming eskwelahan, may flying school kami na kailangan namin yung mga alaga. So yun, nag-start to nung ma-purchase namin tong property na to nung 2024. So 1 year pa lang. Bagong-bago lang. Wala nga kami pambili nito eh. Umutang kami kay boss eh. Totoo yun, yung pinambayad namin dito, initially 5 hectares raw land, roto So yung pinambili namin nito, tinulungan kami ni Sir Taddy na ma-acquire tong property nito. Tapos binayaran namin sa kanya at a very
magaan na term. Mga 1 year naming hinulugan sa kanya. Bayad na rin kami dito. Pero yun yung history. Kaya nakapagsimula kami rito. So 1 year na and still going. Ibig sabihin dire-diretso naman yung development. Anong sinasabi mo? Pagtanda, dito na. Oo, kasi lagi ko sinasabi kay boss sa buhay, lahat kasi may katapusan eh. Sa kanya ko rin naman narinig yun. Kaya sabi ko nga sa kanya, boss, pagtanda na natin, dito na lang tayo. Yung sarap ng nadaanan na natin eh. May papalit eh. Pero ang pinakamaganda, yung nakagawa tayo yung panahon natin. Kaya enjoyin na lang natin. Kasi ito, pag yung halimbawa medyo talo ka, pag nandito ka sa farm, at matatanggal yung stress mo talaga. Malilibang. Si boss ayaw niya dati. Lagi niya, mga 2011, itigil mo yan. Ina-advise ko siya. Huwag tumigil. kang maganyan. Kasi gastos talaga Gastos yan. Tinatanong niya ako, Ogie, ano ba nangyayari sa'yo dyan? Hindi ko siya masagot dahil passion ko ito eh. Hindi ko tinitingnan ng gastos. Pag kami nagkwentuhan, sasabihin niya, ay, hindi ako pwede sa ganyan. Kasi more on business-minded talaga si boss. Then, dumating na lang talaga nitong nag-pandemic na bago, nag-iba yung natures ng kita, nagbago, naging times 5 o mahigit pa. Dala ng pangangailangan sa galing din ng pag-iisip niya at kailangan namin pumasok. At hindi lang ganun itong partnership na namin na pagmamanok, grabe yung pagmamanage niya. Manok na namin, binibili pa namin. Kaya, galing ng paikot dito ni boss. Sa management, lagi niyang sinasabi, sa pag-handling ng tao, management, akin. Yung part ng manok, dito ka. Kaya siguro yung partnership namin, may mga bagay kami na naka-division kami. Pag part niya, Bawat isa, alam namin yung limitation. yun. Kung ano yung limitation mo, ano yung strength mo, ano yung weakness mo. At ina-acknowledge namin yon. Kaya nga, kanina nagtatanong kayo, anong lahi ito? Si Rega nang kausapin nyo dyan, di ba? Kasi siya ang nakakalam dyan sa mga technical. Ngayon, yung tungkol naman doon sa economics, yung kinikita ng farm, gastos ng farm, sa akin naman yun. Kanya-kanya kaming role. Ngayon, pagka yung mga examination, may ano tayo doon, sasali tayo doon. Siya ang bahalang kumausap sa mga handler na ano yung mga ihahanda dyan, ano yan. Hindi ko na tinitingnan yun. Sir, minsan hindi na nakikita sa bitaw. Sa kabisihan So yun yung namin dito sa farm. Kanya-kanya kaming kanya-kanya kaming tasking. Pero bihira yung partnership talaga na nagiging successful. Sa industry, bilang mo lang, karamihan ng partnership sa simula okay, tapos later on naghihiwalay. Isa sa very successful yung Red, si Rapi Campos tsaka si Edwin. Boss Idol Edwin Aranes. Talagang kasi kung mapapansin nyo, doon sa side ng business si Rapi Campos, sa side naman ng technical, sa breeding, sa si Edwin naman. Kaya nagko-complement sila. So boss, nga pala nakwento nyo, na tambay kayo sa San Juan before. Wala pang Red doon. Ang sikat Wala, pa sila Mang Dave. yung tatay ni Edwin, magkalapit kami ng bahay. Si Mang Dave. Oo. Yung bahay nilang original. Si Edwin, bumibili pa dati sa akin siya ng feeds kasi may tindahan ako siguro mga nakadalawang deliver ako doon sa bahay niya. Hindi pa siya malaki noon. Nag-start pa lang si Edwin noon. Pero mabait niya si Edwin Aranes. Doon ba to boss sa bandang Pancho Villa? Sa Pancho Villa. Tapos yung kanto, tindahan ko yun Sa pinaglabanan, yung pinakakanto na polka. Akin yun. So, Matagal ako doon, may 10 years ako. magkakilala na pala kayo. Matagal na kami magkakilala ni Hindi pa sila Edwin. ganun kasikat, no? Oo. Mga- Pero si Edwin sikat na kasi sikat yung tatay niya. Si Mang Dave. Si Mang Dave doon sa Mandaluyong. Namano na rin. Yan. Napaka-grabe pala ng istorya na to, guys. Kasi, imagine si Boss Lowell, kilala niya na yung mga talagang matitigas dun sa San Juan. Oo, kasi nga, ang nangyari sa amin, doon sa lugar namin, talagang nandoon yung sentro ng yung mga pumupunta sa flying school. Lahat. Yung pinakasikat na nagmamanage siya, si Boss Eric. Magkababata kami, magkapit-bahay kami. Kaya, tapos yung mga naglyamador, mga lyamador sa nagkakasa, si Digos,
si Edwin, si Jai. Puro galing doon sa street namin yun. Na si Eric ang, si Boss Eric ang nag-develop. Napansin ko nga, boss, lahat ng mga taga San Juan, parang nandoon ang dugo nila rin. Hindi sa Bacolod eh. Kami doon karamihan mga kapatid, kapitbahay, lahat sa eskwelahan na nagpapasukan Opo. sa flying school. Kasi yung mga bayaw ko din, mga ano sila. Doon sa lugar namin yung tinatawag na Bautista, mga taga Bautista. Kaya pala, ganun kasikat ang San Juan nung panahon na yun. Tsaka yung mga Manyunyupe, ando doon din sa Sanuhan. Yung mga original. Mambubulok. Marami rin doon. Marami tayong natutunan kila Boss Lowell dito sa segment na to, guys. Ayun nga po pala, kay Boss Regan. Ayun nga po pala, Boss Regan, total, napakarami yung exam. So, ilan ang nagiging target nyo rito? Ngayon, total, bago pa lang po. Yearly. Kasi napakarami nyo pong exam ngayon. Hindi, mahirap ng yearly yung. Oh. Yung monthly siguro, 2 handler, ang tingin namin, bawat isa minimum ng 8. 8, ganon. 8. Bukod pa, may finance pa yun. May finance pa po. Sobrang dami talaga. Kasi sa isang linggo, 4 na araw na Dikit-dikit po. dikit mo, minsan every other day may ginagawa. Meron pang finance. So, ano yun, Boss Lowell? Mahirap ba yung ganung sistema? Halos araw, everyday? Hindi, Paano po na imamanage? ang sistema doon, pagka ganon, maging conservative ka sa betting. Ibig sabihin, huwag mo lalakihan yung Bet mo. yung taya mo doon sa minimum lang. minimum ka lang. Kasi, ang totoo talaga ako, matagal na ako sa industriyang yan, yung percentage ng winning, Mali. hindi ako naniniwalang na sabi mo magaling ka. 80% nananalo ko. Hindi, tingin ko kung pagbabasihan mo ang statistic, eventually magi-even out ka eh. Okay. 50% okay, pasado, 50% bagsak. Ngayon, ano nagiging difference? Pag nanalo ka doon sa 50%, kung nanalo ka ng 1 milyon, ang mauuwi mo lang baka kalahating milyon. Bakit? Yung gastos eh. Gastos. Bayad sa handler, bayad sa tare, bayad sa gamot, panggastos, service, ang dami. Gasolina, pagkain. Pero pag natalo ka ng 1 milyon, Lahat. ay buo 1 milyon yun. Oo. Kaya pag nag 50-50 na yung winning, tsaka losing yung pasado at hindi pasado, talo ka Talo ka sa na. Oo. pera. Kaya mas malaki yung nilalagay mong bet, mas malaki yung nawawala sa'yo. Kasi tingnan mo yung 11,000 tsaka 110,000. Pagka panalo ka, 11,000 ang center bet mo, ang panalo mo 10, di ba? Pag natalo ka, 11. Ang nawala sa'yo, 1,000. Yung 100 tsaka 110, pasado yung isa, meron kang kakabingin 100, bagsak yung isa mong estudyante, 110. 10,000 ang nawala. Parehas tag-isang lang yon. Kaya the more na 100 ang tinataya mo, tsaka sa 11, pagka nag 50-50 na yung winning mo, mas malaki matitipid mo doon sa Unless talagang magaling ka, sabihin mo 70%, 80% ang ang pumapasa. Ikaw ba naniniwala ka na may ganon? 80%? Hindi, sa ating dalawa, ikaw lagi magaling. Hindi ako. First time yung sila Carlo nandito, kinuwenta ko nung una. Ganda ng natin, 70-80. Tapos nung huli, nung namin nung sila, out of 74 na sali, exam, 38 pasado. 36 bagsak. Even out. 50-50. halos Na masaya na kami doon na akala namin, ang ganda ng percentage. Putya, puro tayo, up tayo, ganun. Nire-record Ako, mahilig ako sa recording, nire-record. After nung kinuwenta, tingnan mo nga kung ilan yung 38, pasado tayo. Ilan yung, bagsak, 36 bagsak. O di halos, Halos parehas. parehas lang. Pero Wala ako natin napansin ko discuss. dito, Boss Don, ang laki rin ng range area niya dito. Ang ganda. Yung range talaga, pinag-aksaya namin ng panahon na magkaroon ng magandang space. Kasi nga, ang explanation niya naman, itong range area to magagamit mo 2 taon. After 2 years, medyo papahinga mo, lilipat. O kaya ganun kami. Yun, sa experience niya na yun. Dahil matagal na siya nagbe-breed eh.
Tsaka sa design, Boss Lowell, kasi ang ganda nung design nung ano. Wala, kinopya lang namin yan doon sa mga malalaking breeder. Yung kanina nabasa natin yung kanina pare na pinakita niyo. Yung alin? Yung kanina, yung para sabi mo, upgraded na. Kaya nga eh. Yung barn. Barn. Oh, hindi. Kasi wala namang ano, sa YouTube lang talaga. Panoorin mo yung mga malalaking farm. Pulot ka dito, pulot ka dito. Kontra-kontra eh. May sasabihin to na ito, ganito. Ito namang isa, ganito. Di, tingnan mo kung ano yung Galing ng makakapag-adapt ka kung saan mag-work sa'yo. Kasi wala namang perfecto eh. Maski kami, hindi kami perfecto dito. Yung good sa amin, pwedeng Bad sa hindi ano good sa sa iba. O, di ba? Kaya pipili ka lang kung... Pero ang maganda tumatak sa akin na sinabi niyo kanina is copy lang tayo. Kasi i-copy natin mga successful men. Bakit ka pa mag-experiment? Tama yan. It will take, marami kang masasayang na oras eh. Panahon. Konting develop Panahon, na di ba, lang. sir? I-develop. So, gayahin mo na lang, i-copy mo na lang, tapos, at the end of the day, for sure, kung ginaya mo, successful, malaking chance na maging successful ka. Oo. And then adjust. Yun. Yung alam mong mas bagay sa'yo, i-adjust mo na lang. Mas, in the end of the day, mas maganda pa yung mangyayari sa inyo. Parang, di ba, sir? Mas magiging pa magandang outcome ng ano kasi Oo. kinopya mo, tapos kinopya nila si Lowell, tapos dinagdagan pa nila. So magiging maganda. yung outcome. Actually, ang ganda niyan nung topic na yun na kinopya. Kasi nakita ko dito yung incubator ng kapatid ko, ng bayaw ko. Ang ganda rin. Talaga namang, Anong ginawa mo? Kinopya mo rin? kinopya ko rin. Ito, ginaya ko rin. Boss Regan. Di ba maganda? At syempre, maganda. Maganda kinalabasan. Di ba? At saka nakakapisa rin naman. Syempre, isa rin tayo sa, haligi rin sa paggawa niyan. Kaya, shoutout po sa Shishi Incubator. Ayun nga pala, by the way nga pala, Boss Lowell, Boss Regan, no? About sa mga tauhan po. Paano naman po kayo mag-handle or mag-handling ng mga tauhan dito sa farm? Ano po ba yung may mga incentive po ba sila? Yun po. Ano yan, pagdating sa ganyang part, yan yung tinatawag na boss. Si Boss Lowell. Iyo yan. Hindi, yung sa, kasi, sa tao, yung management, kasi ako, matagal na ako nang ma-manage ng flying school, di ba? Opo. Tsaka galing din ako sa corporate. So, yung natutunan kong approach, yun yung ginagamit ko. Ngayon, yung sa technical side naman, regarding yung pasweldo, incentive, si Rega naman ang, In charge po. siya yung may idea kasi siya yung nag-farm na alam niya yung kung ano yung mga binibigay sa tao. Kasi ako, hindi ko alam magkano ba pasahod yan, magkano pakain yan. So kami, monetary, talagang walang problema sa amin dito na yung masasabi ko, yung tao talagang happy. Ang isang problema lang pagka ang tao pala, binigyan mo ng sobra, masama rin. Totoo yun. Masama rin. May na-experience namin Na-experience yun namin. na sobrang ang tawag doon, spoiled. Na-spoiled namin yung mga tao lang. Ako, halimbawa, maraming beses yung sumali kami sa exam, nag-champion, di malaking premyo, binigay na namin yung para sa kanila na porsyento nila. Pupunta pa ako rito at ilang kayo? Tagli 5,000. Bawat isa yung extra, pero masama rin pala yung gano'n na ano. Kasi sir, bakit? Kasi mag-i-expect sila lagi. Yun na nga. So, dapat, ang totoo dito sa farm, nakailang palit na kami ng tao dito. Ng farm boy, handler, yung maintenance, pinakamahirap sa lahat. Lagi ko sinasabi kay Regad, yung pagmamanok, hindi ka nag-aalaga ng manok. Nag-aalaga ka ng tao. Yes! Kasi, Tao talaga. yung tao, pagka hindi mo naalagaan, kahit ano sabihin mo, ang gaganda ng bloodline mo, imported to, ang mamahal nito. Wala lahat yan. Wala. Pero yung manok mo, hindi naman masyadong ganon. Pero yung tao mo, very good. Abay, magpe-perform yung manok mo. Kaya ang pag nag-farm ka, ang aalagaan mo, tao, hindi yung manok. Susunod yung manok eh. Kasi hindi mo naman kayang personally, unless ikaw personally, ikaw ang araw-araw na magbababad dyan, ikaw ang gagawa. Hindi, bihira naman yung ganun. supervise mo. Karamihan, Lagi na yan. unless siguro pag matanda ka na naka-hands-on ka. Pero ang number one talaga, tao. Tao ang dito. Investment. Yung tao ang investment at pagka nakakita ka na ng taong matino, bigay mo na yung para sa kanya, talagaan mo.
darating din naman yung time. Maski sa business ng flying school kami, ang success nung Santa Monica, hindi dahil sa magaling ako, kundi yung mga taong nakapaligid, yung nag-ooperate. Kailangan kasi maano mo sila maitono mo. May guide. No? Oo, mai-guide mo para alam nila kung ano yung kailangan gawin. Dito rin sa farm, ganun. Kasi, Kailangan Boss Lowell, isa po sa sikreto ng success ng farm, isa dyan po yung manpower, yung tao talaga. Number one yung tao. Uunahin mo yung tao talaga. Susunod na yan, yung manok, yung mga gamot, pagkain. Susunod na lang yan. Pero pagka hindi successful sa tao, walang mangyayari. Pagka may konting conflict, yung handler mo hindi masaya, yung mag-i-exam yung manok mo. Oo. Tsaka na-absorb ng manok yung Negative emotion nung kaya halimbawa, di ba, yung buhay yan eh. halimbawa yung may patay, di ba? boss. Tapos yung nag-aalaga, syempre depressed siya down siya. Kaya usually, di ba, pag hindi stop muna kami ng pagpapa-exam kasi yung down si boss o down yung di ba, gano'n. So gano'n din sa farm. Basta ang sekreto talaga ng farm. O kahit anong negosyo, tao. Tao. Yun lang tao. Kailangan lang i-treat mo sila na happy sila sa ginagawa nila. Unang-una, financially compensated. Dapat yung kung ano yung trabaho nila, natutumbasan mo ng compensation. Tapos kailangan happy sila dun sa Natatanggap nila. ginagawa nila. Ako yun yung Ginagawa At nila. yung ibang factor, yung dati ko sinasabi na bukod doon, yung growth, yung 10 years from now, asa na ba ako? May goal setting kayo. Meron kaming gano'n, sinasabi namin sa handler namin. O, pagdating ng araw, may sarili ka ng farm. O, ikaw, tagalinis ka ngayon. Pagdating ng araw, ikaw naman ang magiging main handler. Binibigyan namin sila ng... Chance. Kasi gano'n naman talagang kailangan umasenso ka. Kasi hindi pwedeng, kung nasan ka, habang buhay, nandoon ka na lang. Kailangan bigyan mo ng, yung... Kumbaga may makikita sila sa future sa'yo. Good motivation. Oo. Ano naman pala yung mga linyado na nandito, sir? Para malaman din ng iba. Ano yung mga pinaparami ninyo? Ano yung mga... Oo, yung ating linyada, yan ay nagmula talaga from Bacolod, sa Silay, Bacolod. At humanap si boss ng talagang breeder na, kumbaga, masasabi namin na ito ay maayos. Yan ay kay Mr. Robert Gaston. Yun nga, yung bloodline namin na unang-una, yung paborito ni boss, yung Liper, yung White Kelso, tapos yung aming na-develop ngayon na BLRG Dome, yung Roundhead, Tsaka yellow Yellow-legged Hats, Halos 5 lang. at yung bagong Yung lemon. na ganun din, galing din doon. Nung nagsimula to, si Robert personally pumunta siya rito. Mga 5 days or 1 week yata siya. Siya yung nag-set up nito. Sinet up niya yung breeding, yung Tapos bisita siya dun sa flying school namin. At yun nga, sabi niya, next year, pag kami ng bagong lemon ng tinagdag. Yung lemon, hindi pa namin na... wala pa tayong production, no? Ngayon pa lang. Ngayon pa lang kami Pero yung Liper, Yellow-legged Hats, White Kelso, medyo nasubukan na natin at yun nga. Tested and proven na, Sir Regan. Kumbaga, medyo- gumugo siya. Ako nga, sabi ko, kinukwenta ko yung number of examination. Sabi ko, kung ikukumpara tayo sa iba, baka nandun tayo sa top 5. Hindi, sa totoo. Sa dami. Sa dami. Oo, boss. So, Boss Regan naman, question naman about naman sa yung mga napoproduce nyo. Kung ilan kayo mag-produce ngayon dahil bago pa nga po itong... Ito yung pangalawang production. Yung first production namin last year, wala pa yun, hula-hula. Mga raming namatay. Ito ngayon, siguro itong early bird namin, mga... Yung tatlong batch. Yung tatlong batch, baka meron kaming mga 1,000, no? more or less 1,000. Sa lalaki, siguro. So yun po yung pinaka first na produce yung talaga na Early bird. maayos. So, Tatlong batch kasi yung early bird namin eh. Tatlong batch. So, yun. Hopefully, next year, ang target namin, baka kaya ng mga 1.5 bawat
Yung kung By batch. Pero bawat batch kung kaya. early bird, Local, national, at yung late born. Kasi gaya nga po ng sabi nyo, sa dami ng ano, Oo, sa dami ng exam nyo, examination. talagang- Kung gaano karami yung sarili naming pagsali, ganun din karami yung pinipinance namin. Baka mas marami pa. Baka mas marami pa kaming pinipinance. Grabe. Grabe talaga. Hindi na kami naghahangad nung Hindi yung ano lang. Hindi na namin binablog yun eh. namin yung... Hindi na namin binablog yung sinasabi namin na ito may ano kami ngayon. Yung inaano lang namin, yung sarili namin estudyante na isinasali. Bukod pa yung iba. Eto naman, kasi ito, nakwento lang sa akin ito ng kapitbahay namin. Yung kapitbahay namin kasi nanonood talaga sa inyo, sir, sa vlog nyo. May pakulong araw kayo na, yung iba, merong pahulugan system. Oo. Sa inyo, sir, ano naman yung sa inyo, sir? Kauna-unahan ho ito. Ano? Pahingian system. Marami na ho. Marami na hong nabigyan. Na marami na kaming na pagkalooban nito. At ito naman, continuous to na gagawin namin ito, itong pagbibigay, pagsishare nung mga ano namin, alaga namin. So ayun, Boss Dire-diretso Lowell, yan. sabihin nyo yung mechanics kasi siyempre marami nagtatanong, marami nag-ano. So yung mechanics daw po ng pahingian. Yung pahingian system mo kasi, ito ay system na ginagawa ho dun sa FB page. So, ang nakakasali po dito, siyempre number one, follower ka, tapos nag-share ka ng mga video. Ngayon, yung pagpili ho, yung mechanics ng pagpili, hindi ho kami ang pumipili kung sino yung bibigyan. Yung aming editor, si Kat. So, siya yung nagchat-chat, siya yung namimili. Inobserbahan niya yung mga vlog, ay yung mga, anong tawag doon, yung chat, yung ano nyo, yung interaction nyo sa aming page, siya yung namimili. Kung qualified sila. Oo, kung kasali kayo or qualified kayo dun sa gusto namin mangyari. So, yung mga nabigyan, pero minsan may random din na kung sino yung abutan, gano'n. So yan, ito kasi dito sa BLRG Game Farm, imagine meron silang pahingi system na pwede ang mga backyard makakuha ng materyales na maganda. Mas priority namin yung maliliit, Yun. yung mga backyard. Boss, teka lang ha. Oh. Ito, minsan talagang hindi perfecto eh. Yung nagbibigay na tayo, hihingi pa tayo ng pasensya. Yun. Oo, wala. nangyayari. Basta ganun. Yung hindi man po namin nabibigyan at hindi ba nakakaano na nagme-message, pasensya na po. Maunawaan niyo sana. Hindi namin sa hindi kayo Hindi, gusto. talagang hindi mo pagbibigyan kasi halimbawa, itong uli, ang binigyan natin, 20. Dami. Di ba? 20 tao lang. Eh, subscriber natin, 60,000. Sabihin mo na lang, ang nangihingi doon, 10,000. Ang bibigyan mo, 20. Talagang malayo yung ratio ng... Tsaka yung napanood ko dun sa vlog ko before, meron kayong yung balda. Hindi, yung Baldado talagang original lang Santa Monica dyan na hindi, iba yung pa-event ng Baldado. Pero yung Baldado kasi, yun nga maraming nangihingi. So, anong gagawin namin sa mga Baldado? Ngayon nga, may dadala ako ng Baldado dahil Hindi yung napanood ko, basta may mga nakasaklay. hindi. Ginawa naman namin yun. Pagtulong yun. Siguro nagbibigay kami doon mga 200,000. Ayun. Isang event Yun. na minsan, nung una mayabang pa 5,000. Abay, nung dumami, nagbigay kami ng tagta 3,000. May 200,000. Nung huli, 1,500 na lang isa eh. Sa dami na. Yun guys, Dumami. sa tinatamasa ng BLRG Game Farm sa SMC, nagbabalik din sila. They give Yun, back ang to totoo. the community. So, minsan nagugulat tayo doon. Akala ko yung balda, yung mga manok, yung pala, yung mga tao na mismo na may sana na binibigyan. Hindi, meron kami uling project niya sa March. Yun. So, magbibigay uli kami. Minsan, itong huling namin, event ng Baldado, sabi namin, nung December, wag munang pumunta yung mga Baldado kasi yung kikitain nun, binigay naman namin sa mga House Cristo. Ayun. So, bawat House Cristo, binigyan namin ng 5,000 nung December. 50 sila, so 250,000. Ang tagal na nilang wala Kumita sa amin. yung event, kumita siguro mga 400. 250 na ibigay sa House Cristo. Yung 150 doon sa mga tao-tao. So talagang magaling talaga boss yung pag-manage nyo na nasa-centralize na yung yung flow nung financial. Hindi kasi ang sekreto lang naman talaga, the more you give, the more you receive. Yeah. Hindi naman pala talaga. Hindi, Hindi talaga pero dapat.
totoo talaga yun. Totoo. Totoo yun. Totoo The more you give, the more you receive. Kumbaga, simpleng-simple pero Oo. effective. Ito, Effective. magandang tanong, sir. Marami tayong mga kaibigan na mga nasa abroad, mga nagsisimula, na nangangarap na in the future, pagbalik nila sa Pilipinas, ito ang gusto nilang pasukin negosyo. Sa tingin niyo, sir, sa inyong dalawa, sir, Ano yung advice? meron ba kayong maibibigay na magandang payo o tip man lang sa mga kaibigan natin? Ako siguro yung sa akin, walang pinagkaiba rin doon sa pangungopia din na narinig ko rin dito sa mga nauna. Pag pinasok mo ito, kinakailangan unang-una may flying school pa or may financial ka. Financial. Ngayon, kung gagawin mong business, hindi ako makasasagot doon kung gagawin mong business kasi marami ding nagbi-business ng ganito, baka bihira yung Nagsasucceed. nagsasucceed. Na kumikita Baka talaga. kumikita. Karamihan kasi, ako yung tingin ko sa mga farm, karamihan, mas marami yung hindi naman talaga kumikita. More on passion lang nila na Oo. nagagawa nila yung gusto nila na nagkakaroon sila ng libangan, tapos medyo may extra pera. Pero Pero sa yung magmamano kasi wala namang kwenta yung gastos eh. Pag nagmamano ka, hindi nila kinikwenta yung ano. Pag bumili ng patuka yun, baka 1 kilo lang yung bigas. Pero yung patuka, isang hindi, sako. nung araw, di ba, may tindahan ako lang sa, may tindahan ako na, may poultry supply ako eh. Pupunta yung asawa, mumurahin yung asawa, walang yato si ano. Pagka yung anak, nangingiwi na sa sakit, hindi maibili ng gamot. Pag yung manok, tumilaon ko lang ano, maadaling araw, nakaabang na rito sa tindahan mo. Sabing ganon. Bibili ng Oo, tsaka yung pagkain ng manok, mas mahal sa bigas. Per kilo. Totoo. Magka. Ganon. Sabay, magkano ang ano yung pinapakain natin, yung royal, magkano na kilo nun? Nung araw, mga 30 lang sa akin yan eh. Mga 40 na yata, Boss Lowell. Ay, baka may higit. May 60, 70 Oo, mga na. ganon. 60, 70 Oh, na. yung platinum na ano ng Thunderbird. Kita mo? Ang mahal. Grabe mahal ng ano. Mas mahal pa sa 1 kilo ng bigas. Mas mahal pa sa bigas. Tsaka yung gamot, di ba? Isa pa yun. Yung gamot ng manok, mas mahal sa gamot ng tao. Totoo, boss. Eh, sa tao, okay na yung paracetamol eh. Kung may sipon ng tao, ni Yosef lang. Pero kung may sipon ng manok, ang dami niyan. Dami, Apat. wag na natin sabihin. Baka i-sponsor Baka na tayo. kuhain mo tayo ng sponsor, boss. Slowly, ito yung nakikita natin. Ano mga itong ongoing construction natin ngayon? Yan, yung ginagawa dyan. Yung second gradas, tsaka ano Flying rin, pen. flying pen, tapos pahingahan ng manok. So, Yan, tapos dito, gumagawa rin dito yung mga bahay dun sa loob ng range area. pa-improve ng pa-improve. Marami. Tapos ito, puputulin tong mga gitna. Laktaw-laktaw. Halimbawa, yan, itong hileran to puputulin. Ngayon, tapos yan, laktaw. para hindi sila congested. Tapos dito, gagawa ng flying pen na nasa labas. Tapos doon, yung breeding pen ng mga inahin. Maraming Marami pa nakalinyang... palang future plan to. Ay, wala. Sabi ni Regan, 2 taon pa daw yung construction. Nako, Aray ko. ubus na kami. Sobra-sobra yung budget. Swerte lang. Medyo Yun, may kinikita na nailalaan dito. Kasi Boss Lowell, hindi biro yung gantong kalaking farm i-manage. Ay, oo. Kasi talagang masakit. Aaray ka Yung talaga. mga magmamanok dito sa Pilipinas na may mga ganito kalalaking ano, alam nila yan. Alam mo yan. Kaya doon sa mga magsisimula, Yan. basta't gusto nyo, ituloy nyo. Ano lang, work on your budget. Huwag lang muna biglayin. Huwag lang biglayin. Basta yung kaya. Yung swerte pag dumating sa atin yan, hindi mapipigilan yan. Walang makakapigil. At para sa'yo, para Para sa'yo. sa'yo. Huwag lang makukompromiso ang para sa pamilya. Oo. Yun ang pinakauna ron. Ayun, so, yun. Hanggang dito na siguro ang ating pag-uusapan. Siyempre, magpapasalamat muna tayo at tinanggap Yes. tayo ng bonggang-bongga ng ating mga kaibigan. Ilang Boss Lowell at si Josin. Kami ang dapat magpasalamat sa inyo kasi alam niyo kung bakit. Bibigyan nyo kami ng kita eh. Hindi kayo yung magbibigay sa amin kaya kami yung magpapasalamat. Sa darating na February, yung 16. yung kita hindi naman in terms of monetary na pera, more on
more than that, yung Friendship po. yung friendship, yung connection, tapos Connection, yung exposure Yeah. na ma-expose kami, ma-expose yung aming Oh, ang ganda ng flying term. school, di ba? Na magkaroon ng mas malawak na audience, mas makapag, cater kami sa iba. Malaking bagay sa amin yun. Kaya kami naman, sabi ko, yung kung ano naman supportang may bibigay din namin sa inyo. Kaya nga mamaya, interviewin ko rin kayo Pagkatapos na interview nyo. Kaya Sir Lowell tsaka Sir Regan, ngayon pa lang nagpapasalamat ng malaking pasalamat ang Team Pausbong na talagang kahit papano naimbita niyo po kami rito, na kumbaga open arms niyo po kaming tinanggap. So talagang maraming salamat po. Napagbigyan ng pagkakataon. welcome kayo dito sa amin. Saka pagka naayos na, balik kayo rito. Ay, sure po yun. Ang nga pala, bago tayo matapos, shoutout nga pala kay Utol, kay Yams TV. Ay, okay. Siguro Yeah. siya pauwi pa lang, hindi nakasama sa Team Pausbong! Salamat.